Kung sakasakali magkaroon ng gera sa bansang Pilipinas, anong posibleng maaari mangyari sa takbo ng economy natin? Una, tataas lahat ng bilihin dahil kulang sa supply ng mga produkto tulad ng gulay, isda, manok, baboy, beef, at bigas. Hindi makakarating sa Manila mga ibang produkto, ganun din, hindi makakarating mga produkto ng Manila sa probinsya. Bakit po? Yung mga ibang rice field, crop plantation, gagamitin sa war zone. Hindi po lahat ha. Baka masabugan ang rice field and crop plantation. Hindi po lahat. Kahit ang sea, river, gagamitin sa war zone, malamang kakapusin tayo sa seafoods, wala namang maghuhuli ng isda para sa atin kakainin. Kawawa naman tayo. Mga manufacturing plant tulad ng sardines, beef, and pork at iba pa, posibleng magsara mga yan. Maraming mawawalan ng trabaho. Kung walang trabaho, wala pera, walang panggastos o pambili. Pangatlo, baka mawalan tayo ng electricity and water. Posible mangyari yun. Pero hindi ko nila lahat na water reservoir. Pag nasabugan ang water reservoir natin, paano o saan tayo kukuha ng tubig? Pang-apat, madaming inosenteng tao ang mamamatay bigla, walang kaalam-alam. Bigla tinamaan ng bala, tinamaan ng bomba, tinamaan ng missiles. Ikalima, lalo tataas ang crime rate sa bansa. Ang mga gutom, anong gagawin nila? Magnakaw? Magiging stressful ang mga tao, pamilya, kapitbahay, company, church, organization. Lahat yan. Tunog pa lang ng bomba, manginginig ka na. Diba? Ika-anim, maraming tao magkakasakit, walang masyadong butika, mag-o-open kung kasama ang lugar nila sa war zone area. Saan sila kukuha ng gamot? Bibiyahe, maglalakad na kalayo-layo. Apektado din ang pharmaceutical company. Hindi po lahat ha. Sino po mag-deliver ng mga materials na kailangan nila? Ang usok na baril, usok na bomba, ay ika-anim. Ayun po yung ika-anim. Masama sa baga, masama sa kalusugan ang mga usok. Kaya magkakasakit ang tao. Hindi lang baga po yan, skin disease pa. Iba-iba klaseng sakit magkakaroon ng tao. Sarado na nga butika, mga halaman, walang tubig, mamamatay din sila. Anong gagawin mo ngayon? Hindi pa naggegera. Kausapin mo na ang Diyos. Sabihin mo sa Diyos ang mga bagay na maaari mangyari pag may gera. Magpakumbaba ka sa harap ng Diyos. Humingi ka ng wisdom. Karunungan ang ibig sabihin nun. Anong paghahanda ang pwede mong gawin ngayon kung sakali magkaroon ng gera? Ngayon na. Humingi ka na sa Diyos, lumapit ka na sa Kanya. Paghanda sa pamilya mo, paghanda sa community mo, paghanda sa bansa mo. Kaibigan, kahit saan ka magtago, kahit saan ka pumunta, Manila o probinsya, hindi mo alam kung saan nila ibabagsak ang missiles. Hindi mo alam kung saan sila magpapasabog, di ba? Kaibigan, alam ng Diyos yun. Siya lumikha na daigdig, nasa kamay niya ang daigdig. Kontrolado niya ang mundo, lahat ng bagay nakikita mo.
bawat tao, bawat kilos ng tao, puso at isip ng tao. Alam niya, bawat kalamidad, even ang gera, din, may kontrol siya. Ikaw, anong kaya mong gawin, kaibigan, pag may gera? Wala kang power. Ikaw at ako, walang power. Wala kang lakas. Kaya ngayon pa lang, kausapin mo na siya, basahin mo ang Biblia. So, dito po ako magtatapos. Mag-iiwan po ako ng isang verse. At kayo na po bahala. Mag-meditate sa verse na ito. Sabi sa Psalm, awit 46:1. Sa English, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sa Tagalog, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Yun lang po. Salamat po.